El Filibusterismo ni Jose Rizal. Umaga ng Disyembre nang maglayag ang Vapor Tabo patungong Laguna. Sakay ang napakaraming pasahero habang binabagtas ang palikulikong ilog Pasig. Tinawag ni Doña Victorina ang kapitan at tinanong kung bakit sobrang bagal ng bapor dahil daw ito ay sasayad sa lupa. Nagtalo-talo sila Simon, Don Custodio, Padre Camora, Padre Salvi at Doña Victorina patungkol kung paano malulutas ang problema sa pagsayad ng bapor sa Ilog Pasig. Isa-isa silang nagbigay ng opinyon at ang sinabi ni Simon na pagtrabuhuhin ang mga bilanggo para walang bayad. Makikita dito sa Vapor Tabo ang iba't ibang uri ng tao. May mayayaman, may hirap, kawani ng pamahalaan at iba pa. Ang bapor ay patungong Laguna mula Maynila. Ilan sa mga dala ng bapor ay ang mga praile, si Isagani, ang mamahayag na si Bensaib, si Doña Victorina, isang mag-aalahas na nagngangalang Simon at si Basilio. Sa ilalim ng kubyerto ng bapor, makikitang nag-uusap si Isagani, Basilio at Kapitan Basilio. Ang Ilog Pasig ay mayaman sa mga alamat. Nariyan ang alamat ng malapad na bato, isang batong buhay na sagrado noon pa mang bago dumating ang mga Espanyol. May isa pang alamat, ang alamat ng yungib ni Doña Jeronima. May isang binatang pinangakuan ng kasal si Doña Jeronima. Siya'y naghintay ng mahabang panahon, gumawa siya ng yungib at doon nanirahan, namatay at nilibing. Maraming buhay sa lawa at ilog. Minsan, isang Chino na di bininyagan ang dumaan sa tapat ng simbahan. Isang demonyo na anyong buhaya ang nagpakita. Humingi ng saklolo ang Chino kay San Nicolas at ang buhaya ay naging bato. Si Cabezang Tales ay nag-iisang anak ni Tandang Celo. Sa paniniwalang walang nagmamay-ari ng lupa, sinaka ito ni Cabezang Tales. Ngunit dumating ang panahon na sinisingil na siya ng mga prale at sabi ni Tata Celo tanggap at ibigay na lang ang kanilang kailangan. Natupad ang kanyang pangarap na magpatayo ng tabla. Ginawa siyang kabesa ng kanyang mga kabarangay at kailangan niyang bumili ng mga laan ng oras para sa bayan nila. Inilakad ni Cabezang Tales kung kani-kaninong sa pamahalaan ang karapatan sa lupa. Pinagsasamantalahan ang kanyang kamangmangan at gusto niya ibalik si Tano. Ito ang dahilan ng pagkakadakip ng mga tulisan kay Tales at ipinatubos siya sa halagang 500 piso. Ipinagbili ng kanyang anak na si Huli ang lahat ng kanyang alahas, ngunit di pa rin sapat ang halagang pantubos sa ama. Naantalang pagdating ni Basilio sa San Diego nang harangan ito ng Guardia Civil sa karwaheng sinasakyan niya. Nagkataon na naiwan ng sedula ng kotsero kaya't kinulata ito ng Guardia Civil. Pinatigil ulit ito ng gwardiya dahil walang ilaw ang karwahe nito at ito'y bawal sa batas. Kailangan siyang dalhin sa bilangguan. Naglakad na lang siya pauwi. Nakauwi si Basilio sa bahay ng kanyang tinutuluyan. Bahay iyon ni Kapitan Tiago na tinitirahan ng isang katiwala. Nalaman niyang dinukot si Cabezang Tales at siya'y nawalan ng gana kumain. Ginising si Basilio ng kampana para sa Misa de Gallo. Palihim siyang nanaog ng bahay at tumungo sa gubat na kinahihimlayan ng kanyang ina. Nasa paanan ito ng malaking puno ng balete. Habang nasa puntod, naalala pa din ni Basilio ang mga nangyari at mga pinagdaan ng hirap noon. Nang namatay ang kanyang ina, nilisan niya ang San Diego upang magpaalila at makapag-aral sa Maynila. Ngunit maraming beses siyang nabigo. Naalala niya ang kanyang kumusbusan noon. Mabuti na lamang at natagpuan niya si Kapitan Tiago na taga San Diego din. Kinuha siyang utusan at pinag-aral sa San Juan de Letran. Nakapagtapos siya ng may markang sobrealente at mga medalya. Inilipat siya ni Kapitan Tiago sa Ateneo Municipal kung saan nag-aral siya ng pagkabatsilyer at pinuri siya ng kanyang mga propesor. 2 buwan na lamang at magtatapos na siya ng medisina at magpapakasal na sila ni Huli. Paalis na si Basilio sa gubat nung may makita siyang tao na mukha nito ni Basilio at ito'y si Simon. Tinanong niya kung matutulungan niya ito. Ipinaliwanag ni Simon kung gaano siya naghirap nung nakalipas na 13 taon. Nag-away sila at nagtalo patungkol sa wikang Kastila at paano sila gaganti. Tumungo si Huli sa Berhen. Umaasa na ibinigay nito ang himalang inaasahan, ngunit walang himalang naganap.
Samantala, si Tandang Selo naman nagmasid sa mga bata kasama ang kanilang mga magulang. Ngayon ay araw ng Pasko. Naalala ni Tandang Selo ang kanyang anak na si Huli. Habang nalulungkot si Tandang Selo, ay mayroon siyang napansin. Napagtanto niyang siya ay nawawala ng boses. Tuluyan siya napipi dahil sa mga kasawiang natamo ng pamilya. Nang makarating sa bayan ang balita ng kasawiang palad ni Tandang Selo, ang ilan ay nahabag at iba naman ay nalungkot. Walang may kasalanan sa pangyayaring iyon at walang nasisisi. Lumabas sa Maynila si Basilio upang kunin ang kanyang natipong kwalto upang matubos si Huli. Nakalayas si Kabesang Tales sa tulong ng kwarto ng kanyang anak na si Huli. Nakita niya din ang kanyang lupain na may nagmamayari ng ibang tapaupo na lamang pag-uwi. Pumunta si Simon sa bahay nila Kabesang Tales. Bawat isa ay pumili. Nandito ang singsing relos at may kumuha ng agnos. Nakipagpalitan ni si Simon sa mga lumang alahas ng mga taga-baryo. Kinaumagahan, wala si Kabesang Tales. Gayun din ang revolver ni Simon. Nakita niya lang ang agnos at sulat ni Kabesang Tales na humingi ng tawag ng pagkuha ng revolver. Nabalitaan niya na lang nung gabi na namatay ang praileng tagapangasiwa ng lupa at bagong may-ari ng lupain ni Kabesang Tales at ang asawa. Nangangaso ang Kapitan General, ngunit wala namang dumaraang hayop, kaya sa huli ay napilitan itong bumalik sa bahay upang makapagpahinga at gumawa ng trabaho. Naglalaro sila ng baraha sina Padre Irene, Padre Sabilla at ang Kapitan General. Nagpapatalo naman ang mga praile. Malungkot na patungo sa universidad si Placido sapagkat nais niyang tumigil sa pag-aaral tulad na sabi niya sa kanyang 2 sulat sa kanyang ina. Nagulat si Placido nang siya ay makapasok sa Magallanes at siya ay tapikin sa balikat ni Palaez. Nagpatuloy sila sa paglalakad, may naalala si Palaez. Nang umaga, si Padre Milon, ang guro sa pisika, ay pinakabisado ang lahat ng nasa libro. Nang may nahuli siyang natutulog sa klase, inulan niya ito ng mga tanong. Nakita nito si Juanito. Napansin ng propesor ito kaya inulan rin ng tanong si Placido at dahil dito ay pinagtawanan sila at nilait ng propesor. At dahil doon ay napuno si Placido at umalis ng klase. Ito ay sa bahay nila Makaraig. Iba't iba ang estudyante ang meron dito. May mga nagsusugal at kung ano-ano ang ugali ang meron sila. Magkikita rin sila Isagani, Sandoval para sa pag-uusapan nila sa wikang Kastila. Pumunta si Isagani sa opisina ni Ginoong Pasta upang ipagpaalam ang kanilang plano sa Akademya ng Wikang Kastila upang pumayag si Kapitan General. Si Quiroga ay isang negosyanteng inchik na naghahangad magkaroon ng konsulado ang kanyang bansa. Naghandog ng isang hapunan. Dinaluhan ito ng mga tanyag na panauhin, mga kilalang mga ngalakal, mga praile, mga militar, mga kawani ng pamahalaan, gayon din ang kanilang mga suki. Dumating si Simon at nang singilin niya si Quiroga sa utang na 9,000 piso, sinabi nitong nalulugi siya. Inalok ni Simon na bawasan ng 2,000 piso ang utang ni Quiroga kung papayag ang inchik na itago sa kanilang bodega ang mga armas na dumating. Tuwang-tuwa si Padre Camora sa dami ng magagandang dalagang nakikita, lalo na nang makasalubong si Paulita na kasama ni na Isagani at Doña Victorina. Isang kapintasan para sa isang nanunungkulan, lalo na sa isang alagad ng simbahan na magpakita ng kagaspangan ng pag-uugali tulad ng inasal ni Padre Camora. Sinalubong ni Mr. Liz ang mga panuuhin sa kanyang perya. Ang kanyang pangalan ay Imutis. Kinuwento niya ang kanyang buhay kung paano siya isinakdal ng isang pari. Siya ay nabuhay muli upang ihayag ang kataksilang ginawa sa kanya. Naging pamilyar ang kwento ni Inutis kay Padre Salvi kaya siya'y namutla at hinimatay. Kinabukasan, nagpalabas ng utos si Gunto Studio na nagbabawal sa palabas dahil hindi ito kaaya-aya. Ngunit wala na si Mr. Leeds. Sinabi na ni Simon ang mga plano niya kay Placido at ang hudyat na unang putok ng kanyon. Dahil sa sobrang galit ni Placido, umalis siya na sigurado na sa kanyang pagsali sa revolusyon. Ang usapin ukol sa Akademya ng Wikang Kastila ay nasa pangangalaga ni Don Custodio. Si Don Custodio ay binansagang Buena Tinta. Nag-asawa siya ng mayaman at sa pamamagitan ng yaman ng asawa, nagnegosyo siya kahit nakulang ang kanyang kaalaman dito. Sa loob ng 15 araw, si Don Custodio ay bumuo ng pasya sa kasulatan at handa niya itong ipaalam sa lahat. Nagpatuloy sa paglibot si Camarón Cosido. Tumawag ang kanyang pinsan pagdating ng mga taong noon lamang niya nakita. Doon narinig niya ang mga ito. Napuno na ang dulaan at maraming kilalang tao ang dumalo rito. Ngunit bigo ang mga ito.
kaya't nagsibalik na lamang sila sa kanilang upuan ng dismayado. Habang itinatanghal ang Les Cloches de Corneville, nagbabasa si Basilio ng aklat medisina, legal toxicolohiya na hiniram niya sa kanyang propesor na si Mr. Mata. Mapapansing may nakapatong rin ng mga ipinagbabawal na magasin na tumatalakay ukol sa pamahalaan. Napahinto sa pagbabasa ang binata nang may maulinigan siya. Hindi pinansin ni Basilio ang nais ipahiwatig ni Simon. Habang tinatanaw ang tumatakbong anino, nagbalik ang alaala ni Basilio sa dakilang magmamahalan ni Ibarra at Maria Clara na isinadlak ng lipunan sa 1,001 pagdurusa. Ang mga hirap ng pinagdaanan ni Ibarra upang maghiganti at magpalit ng anyo. Mag-uusap sina Isagani at Paulita sa luneta. Handang-handa si Isagani sa pagbabagsak ng kanyang galit sa gabi. Panay raw ang tingin ni Isagani sa mga prinsesa, kaya raw siya sumama kay Juanito ay para mga magkita sila ni Isagani. Si Doña Victorina raw ay may ibig kay Palaez. Dinaos ang piging ng mga estudyante sa Pansiteris Macanista de Buen. Gusto nilang palaganapin ang wikang akademya ng Kastila. Dumating si Isagani. Si Palaez na lamang ang kulang. Ngunit habang sila ay naghahalakhakan, naririnig sila ng isang tauhan ni Padre Sibila. Nang malamang kasapi si Basilio sa Akademya ng Wikang Kastila ay pinayuhin nito ang binata na umuwi na sirain niya ang lahat ng kasakutang magdadawit sa kanya. Itinanong rin niya kung may kasangkot na tulisan. Nagpatuloy si Basilio sa paglalakad. Mga karagdagang balita, marami raw estudyante ang pupugutan ng ulo, ipapabilanggo, ibabagsak sa pag-aaral. Si Isagani ay pinatawag ni Padre Fernandez para makausap siya ng personalan. Kasi si Padre Fernandez ay isa rin sa mga kasapi sa samahan ng Los Baños sa Akademya ng Wikang Kastila. Marangal ang libing ni Kapitan Tiago. Si Padre Irene ang hinirang ng tagapamahala at tagapagtupad ng testamento ng kapitan. Paghahati-hatiin ang kanyang kayamanan sa Santa Clara, sa Papa, sa Arsobispo at sa mga orde. Nabilanggo si Basilio at humingi ng tulong si Huli kay Padre Camora at sabi ni Padre Camora na ang kapalit ay siya. Pumayag naman to si Huli. At nung nasa kumbento na sila, nabilataan na lang na namatay na siya, na tumalon siya sa bintana sapagkat pinili niyang mamatay kesa mawala ng dangal sa ibang tao. Hindi napansin ang nangyari sa bayan ng Tiani. Bulong-bulungan lamang ang nagkalat at hindi nila natukoy kung sino talaga ang babaeng nahulog sa tuktok ng kumbento. Ang tanging katiyakan sa mga balita ay ang pag-alis ni Padre Camora sa kumbento at panandali ang pagtuloy sa Manila. Tumagal ang ilang linggo ay nabalitaan ikakasal na si Juanito kay Paulita. Nagplano si Simon at Basilio na ilagay ang sumasabog na lampara sa kasal ni Paulita Gomez, ngunit nung dumaan si Isagani ay nakita niya si Basilio. Araw na ng kasal. Ibinigay ni Simon ang lamparang handog niya sa bagong kasal na sina Paulita at Juanito. Nakadama rin si Basilio ng konting awa sa mga tao na wala namang kasalanan na mamamatay sa kaguluhan. Nakakita sila Padre Irene ng isang sulat galing kay Crisostomo Ibarra. Nagulat sila ng buhay pa ito. Natakot si Padre Irene at nagtago sa lamesa. Nagpalusot pa ito kay Benzay pero ang totoo ay natatakot na siya sa nagawang plano nila Simon dahil dito niya matagpuan ang mga balutan ng pulbura sa ilalim ng mesa. Sinabi din ni Chicoy na ang may kagagawa ng lahat ay walang iba kundi si Simon na nagpapanggap na kaibigan ng Kapitan General. At ngayon ay pinaghahanap na siya ng kinauukulan. Hindi makapaniwala ang lahat ng nakarinig. At si Kapitan na Loleng ay nag-aalala sapagkat lahat daw ng kanilang pinautang ay nasa kasalang iyon. At maging ang isa pa nilang bahay ay nasa tabi ng bahay na pinagdausan ng Si Tano ay isa ng Guardia Civil at mas kilala na nga lang Carolino. At si Tandang Selo ay isa na ding tulisan. Makikita natin dito si Tano at kasama pa ang mga Indyong Guardia Civil na nagpapahirap sa mga bihag nilang pinaghihinala ang tulisan. Nalaman ni Padre Florentino na uminom pala ng lason si Simon. Mas nanaisin pa daw nitong mamatay kaysa mahuli ng buhay ni Numan. Bago malagutan ng hininga si Simon, ay pinagtapat niya kay Padre Florentino ang lahat ng kanyang lihim na siya si Crisostomo Ibarra na nagbabagong anyo upang maghiganti subalit siya ay nabigo. Ayon kay Padre Florentino, ang kanyang pagkabigo ay kagagawa ng Panginoon sapagkat hindi nito nais ang paraan na pinili ni Simon.